Okay, and this is the last episode for today. It's our Real Talk 101, episode 121, October 17th, Thursday. And if you want to book for a full private reading, please leave a message or drop a comment. And at the same time, if you want to avail love ritual, comeback ritual, protection ritual for your business, for your studies, and for application abroad, and for your board exams, let me know. Kaya natin yan sa gustong magpa-ritual para pumasa at sa gustong magpa-ritual para makapagtapos, makapagnegosyo, lahat-lahat na, 'di ba? Oh, kuha tayo dito isa. And that is Kogar, leadership. You have come into your own power, and now is the time to take the lead of a situation and be strong. Using the power of your intentions, be clear with your purpose and define where you are heading. Ito totoo naman talaga, di ba? Wala naman sigurong isang mabuting leader na wala na siya. Kasi kapag naging leader ka, hindi lang leader ng bansa, hindi lang leader ng isang grupo, kundi leader sa sarili mo. Dapat alam mo yung pangarap mo, alam mo kung saan ka masaya, saan ka nagkakaroon ng katahimikan, saan ka kampante. Alam mo yun. Dapat dun ka. At kailangan malinis at klaro ang purpose mo sa buhay. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo ba talagang maging masaya? Kailangan mong hanapin yung tao o bagay na nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong maging maganda, then gawin mo lahat ng surgeries kung gusto mo or whatever. 'Di ba? And as long as you're able to define yourself, 'di ba? Kasi kapag kaligayahan mo na or sarili mong kasiyahan ang inuuna mo, you will feel the contentment eh. So kung masaya ka na tumulong sa ibang tao, then do it. Kung masaya ka na tumutulong ka sa stray dogs and cats, then do it. Kung masaya ka naman na tinutulungan mo mga kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, katrabaho mo, at kung sino-sino pa, then do it. Baka yun yung calling mo. Pero kung gusto mong malaman talaga kung ano yung calling mo sa buhay, magpa-reading ka. Kung gusto mo naman na matanggal lahat ng kamalasan sa buhay mo, magpa-cleansing ka. Kung gusto mong matanggal yung barang kulam sumpa at gayuma sa buhay mo, then do it as well. Kasi, para kang yung mga gawa kasi ng tao, pinabarang ka, pinakulam ka, pinasumpa ka. Ano kasi yun parang mantsa sa buhay natin, na kahit anong kayod gawin natin, aangat, babagsak. Ganon din sa relasyon. Kung pinagawa ka ng kalaban mo na malasin ka sa relasyon, ay lahat ng relasyon na papasukin mo, mamalasin ka. Tapos kapag ginayuma ka, halimbawa yung ginamit sa'yo is yung gayuma ng confusion. Makukonfuse ka kung ipupurso mo pa ba yung trabaho mo, yung profession mo. Ganun. Yung gayuma is hindi lang gayuma sa pagmamahal. There is a gayuma na i-confuse ka. Sorry, inaantok pa ako. At there is a gayuma na bibigyan ka ng parang nung punto ng buhay mo na makakalimutan mo yung ibang bagay, makakaligtaan mo para malasin ka, para hiwalayan ka, para saktan ka. Ganun yun. Kasi yung iba stereotype pag sinabing gayuma, ibig sabihin lalasunin mo or sabihin natin na uutuin mo, 'di ba? Hindi. Kasi yung gayuma is parang gamot din. Ginagawa siya depende sa gusto ng ng client. So yung taga ritual or taga gamot or taga medium na katulad ko, gagawin yan depende sa request naman ng client. So kung sasabihin ni client na gawan mo ko ng gayuma para sa negosyo, then do it. Gawan mo ko ng gayuma para akitin lahat ng blessing sa buhay, gayuma para sa ano ba meron dito? Kalusugan, gayuma para sa mabuntis ka, gayuma para ang tawag nito. Basta yung mangakit ka ng kapag lalo na kapag nasa papunta ka ng trabaho, mag-apply ka ng trabaho, gusto mong mag-abroad, ganun.
maraming gayuma. Hindi lang siya yung pang-akit ng lalaki, pang-akit ng babae, hindi ganun. Kasi meron ngang gayuma para sa reproductive organ. Meron ding gayuma para sa katawan, kung gusto mo. Yun. So, huwag masyadong limited tayo sa salitang gayuma kasi napakasama talaga ng ibang laman ng utak. Pero kalimitan yung gayumang ginagamit is yung sinasabing pampaswerte. It is pampaswerte lang sa term, but it is also a gayuma. Pero hindi lahat ng sangkap sa pampaswerte is bagay sa lahat ng tao. Kasi merong mga sangkap na bawal sa inyo. Lalong-lalo na sa combination ng pamilya mo. So magtataka ka, aakitin siya, aakit siya ng blessings along the way. Pero magtataka ka, isang wash out lang, tanggal lahat. So hindi lahat ng pampaswerte is hiyang sa'yo. Hindi lahat ng nakikita mo sa TikTok na finances, love, is hiyang sa'yo. Kasi may mga Latin na salita na hindi pala bagay sa'yo. So, hindi ko sinisiraan yung iba, pero dapat kung magturo kayo sa mga tao, banggitin nyo naman yung purpose ng Latin. Kasi may mga Latin na imbes na nakatulog or natutulog pa yung kamalasan sa buhay mo, kapag yung Latin na yon sinunod mo at binanggit mo, ay bubulwak na parang bulkan, magtataka ka, ba't ka biglang nagkasakit? Ba't ka biglang minalas? Ba't biglang nawala lahat ng napundar mo? Yun. So, dapat, real talk, you have to mention everything para naman hindi mapahamak ang tao. Masakit man pakinggan, pero mas maganda na yon kaysa naman bulahin ka, diba? Kaysa naman utuin ka. Hindi lahat ng pampaswerte is swerte sa lahat. Hindi lahat ng pampatanggal ng kamalasan is pwede. So, ito yun. No? Meron akong gustong i-hitch. Alam natin na pag nagsuot ka ng citrine, it's a money magnet. But, hindi siya magmamagnet ng pera para sa'yo. Kung ikaw, may barang sumpa at kulam, never na magwe-work on yan. Kasi, ganito yon, bibigyan ko kayo. Nasa katawan mo na yung barang, halimbawa. 'Di ba? Tapos magsusuot ka ng money magnet nasa labas. It will never work as you wish dahil nasa loob na nakalak yung kamalasan. So yung gagawin mo, tanggalin mo ang barang, kulam at sumpa. Ipalabas mo muna bago mo yan suotin. And how will you do that? Ritual. Kung paano mo malaman kung may barang sumpa at kulam ka, magpa-reading ka. Kung gusto mo naman na matanggal at mabawasan yung mga kamalasan sa buhay, sa negosyo, sa katrabaho, sa love life mo, sa pamilya mo, sa in-laws mo, you do the cleansing. And if you want me to do that for you, message lang po talaga kayo. Good morning!